Gusto mo bang tumawag at maghabol siya sa'yo? Ito ang katapat niya. Yes, ito mga utol. Actually, nagawan ko na rin ito ng video eh. Pero, pasensya na kung palagi nating inuulit-ulit. Kasi, yung pinaka-goal lang naman natin ay yung makatulong talaga. So, isa ito sa nire-recommenda namin na pwedeng-pwede nyo talagang gawin. Kasi, isa rin talaga ito sa napagmamasdan namin na ang daming samot-saring feedback na magaganda, na which is totoong-totoo na very effective talaga. Kasi even sa akin utol ay nagawa ko na rin po ito. So that's why isinisiwalat ko sa inyo. So syempre wag na tayo magpaligoy-ligoy. Ano ba yung gawain na ito, Kuya Kiko? Kapag sa ngayon nababaliwala ka ng partner mo or gusto mo siyang maghabol sa'yo, gusto mo siyang tumawag, mag-reach out, na kung minsan magtataka ka na lang nang hindi mo namamalayan or mabibigla ka na lang na bigla na lang talaga siyang magparamdam sa'yo. Ano nga ba ang gagawin natin? Walang iba utol kundi yung pagbulong sa bawang. Yes, so ito na naman tayo. Pero yun na nga, na hindi ko mapigilan na hindi ko i-share sa inyo kasi grabe utol. Ang dami talagang feedback na magaganda based doon sa mga previous na mga videos natin about dito. No? Kung pwede ninyong balikan, pwede ninyong i-check kung legit nga ba. And to see is to believe. No? Kung susubukan nyo at saka kung ano yung magiging epekto ay pwede rin, nandyan pa lang kayo maniwala. And kung hindi nyo man susubukan, actually, wala namang problema. Pero kung susubukan nyo man utol, wala namang problema talaga eh. Wala namang mawawala. No, basta try and try lang. Kasi noon, ito na nga, sabi ko kanina, na nagawa ko na rin ito, yung pagbulong sa bawang. Kasi ang dami-dami ko pa rin pong pinagsusubukan noon na kung ano-ano na lang, na bilang parang nagpapakamartir sa isang relasyon. Kagaya sa inyo, habol ng habol, yung tipong parang hindi na mabubuhay kapag mawala siya, yung gusto mo, yung atensyon niya is nasa sayo lang, and parang napapraning ka, nababalisa, baka may iba siyang kinakausap. Kasi binabaliwala ka niya eh, hindi ka niya pinapansin. So, ang dami ko pong sinubukan, and yes, isa nga po ito yung pagbulong sa bawang. Hindi ko po ito sinearch, kundi may tumulong po sa akin na kaibigan ng tiyuhin ko sa Mindanao na isa siyang manggagamot. Na yung bawang utol ay isa po talaga sa sangkap na ginagamit sa mga anting-anting, no, kung tawagin, or panabla. So, that's why yung kasangkapan na ito hindi lang nagagamit sa kusina, kundi, di ba, hindi natin alam kung ano talaga yung meron eh. Minsan, pangontra nga daw sa aswang, ilalagay sa bintana o whatsoever, which is, may taglay talaga siyang kapangyarihan. So ngayon, ano nga ba ang gagawin natin sa bawang na ito? Ito mga utol, kumuha lang po kayo, actually wala akong sample dito ngayon, kumuha lang kayo ng isang butil ng bawang. Ordinaryong bawang lang po na makikita or matatagpuan sa kusina. May balat po ha, may balat. Okay, ang gagawin niyo is kumuha po kayo ng isang butil. Okay? Kunin niyo po ito and pagdating sa umaga at saka sa gabi, at saka regardless na rin sa oras no, kundi sa oras na kung kailan ka matutulog or bago matulog ay ganito po ang gagawin mo. Ilagay mo po yung isang butil ng bawang sa kanang kamay mo. Okay? And then, itikom ito. Okay? Ang gagawin mo utol habang nakatikom yung kamay mo na nasa loob yung isang butil ng bawang ay dito ka po bubulong. Okay? Ang gagawin nyo po ay dapat una yung pangalan ng tao. Complete name hanggat maaari. No, wag yung AKA or wag yung palayaw kundi yung complete name and real name ng tao. And after mong mabanggit yung real name niya, is kasunod na po yung kahilingan. Kung pwede lang, isang kahilingan lang din. Okay, kung ano yung pinakahilingan mo na pinaka-importante. So yun po ang dapat mong banggitin. Pagkatapos ng pangalan niya, kahilingan. So after nito, uulitin mo lang ito ng 3 beses. No? Pangalan, kahilingan, pangalan, kahilingan, pangalan, kahilingan. So yun lang po. After mong maibanggit or mabulungan yung bawang na ito,
pwede mo na pong itago, itabi, pero hanggat maaari utol, dapat ay dala-dala mo ito. And please lang, huwag na huwag po ninyong ilagay sa ilalim ng unan kung saan po kayo natutulog. Kasi may mga feedbacks din kami na nakakapanaginip sila ng masama about sa tao o minsan parang hindi sila napapatulog. No? So hanggat maaari, huwag na huwag talaga ninyong ilagay sa ilalim ng unan. Kung pwede lang, pwede nyong ilagay sa pouch. Okay, itabi lang muna sa lamesa kung saan kayo natutulog, and then pagising sa umaga, same procedure po tayo utol. Ganun na naman ulit, no? Ilagay yung bawang sa kanang kamay, and then same process, kung ano yung binulong mo kagabi bago ka natulog ay ganun pa rin pagising mo sa umaga. Magiging consistent ka dapat dito utol, no? Tandaan ninyo, wala tayong pinipiling oras kundi bago matulog at saka pagkagising sa umaga. Paulit-ulit lang po. And ito, may mga katanungan kaming na kukuha or nababasa, na isa nga sa katanungan, Kuya Kiko, gaano ba katagal ito tatalab? Kasi karamihan talaga ay nagmamadali. Wala tayong oras na sinasabi dito kung gaano talaga katagal, no? Wala tayong specific na panahon. Kasi sa akin utol, hindi ko rin minadali, hinayaan ko lang. Basta naging consistent lang po ako sa pagbulong ng pagbulong. Pero biruin ninyo, no? Umabot pa po ng 2 buwan bago umepekto. Kung gusto ninyong mapadali, sabayan nyo po ng no contact rule. Huwag na kayong magparamdam. No, hayaan nyo na yung bawang mismo yung kikilos para sa inyo. Yung pagbubulong mo sa bawang, kailangan mong pagkatiwalaan na utol. Kasi kung nagbubulong ka nga sa bawang and then tuloy-tuloy ka pa rin sa paghahabol sa kanya, parang pinapakita mo lang na wala ka pa ring tiwala sa binubulong mo or sa pagbulong mo sa bawang. Yes? So that's why, hanggat maaari, hayaan mo na yung tao muna na yon. No, wag na siyang kontakin, wag na siyang kibuin. And tuloy-tuloy ka lang sa pagbulong sa bawang. And ito na nga yung isa pang tanong. Kuya Kiko, what if kung magparamdam na siya? Ano yung kasunod nating gagawin? Kung pwede lang, wag na huwag ka agad magiging responsive. No, hayaan mo lang muna siyang mabaliw, mapraning, no, mababalisa kakaisip sa'yo, kagaya din sa mga pinaggagawa niya sa'yo. Sa kung ano yung naranasan mo sa kanya, sa kung ano yung nararamdaman mo sa ngayon, nakapraningan, nakabalisaan dahil sa pinaggagawa ng taong ito, ibabalik natin ito sa kanya sa pamamagitan na kapag siya ay nag-reach out, huwag na huwag din muna nating kibuin. Hayaan na po natin. And yes, tuloy-tuloy pa rin sa pagbubulong sa bawang. So and then ito, yung isa pang katanungan, Kuya Kiko, hanggang kailan po na pwede nang itigil yung pagbulong sa bawang? Ito wala namang problema. Anytime pwede nyo nang itigil. No? Kung gusto nyo nang itigil, ay yung bawang na ito, ilibing nyo lang sa lupa. That's it. Wala na tayong magiging kasunod pa na gagawin. Wala nang kahilingan, wala nang pagbubulong, or wala nang panalangin. So yun lang, ilibing nyo lang sa lupa. Hayaan nyo na kung tutubo man yan. And then, ang tanong kung kailan nga ba titigil or hihinto. Kung kailan nyo gusto utol. Kung kailan ka nagiging satisfied sa naging resulta. Kung satisfied ka na sa naging resulta, na ganito nga, bumabalik na siya, tawag na siya ng tawag, is pwede nyo nang itigil. Kasi magiging continuous na po yan kung ano yung pinapakita niya sa ngayon. Pero hanggat maaari utol, baguhin mo rin kahit paano yung pagtrato mo sa taong ito. Lalong-lalo na rin yung pagtrato mo sa iyong sarili. Mahalin mo muna, unang-una, ang iyong sarili. Copy? So yun ang po mga utol, isa talaga ito sa nire-recommendan namin na very effective na gawain, yung pagbulong sa bawang. Hindi mo ito mahanap sa ibang video, kundi sa akin lang utol. Kasi galing po mismo ito sa isang manggagamot. Hindi ko po ito na-research sa YouTube, sa kahit sa anong videos man, or maybe maaari na meron na rin gumaya na gumawa din ng video na ito. So yun lang po, no? Subukan nyo lang mga utol, and then sa may mga magandang resulta din na nangyari, maglagay kayo ng reviews dyan sa ilalim, i-comment nyo lang po para makatulong pa tayo sa iba. Okay? So yun lang po. Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush!